Guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, merong isang subscriber pero yung name niya is user. Ayan, sabi niya, totoo po ba na bihira na lang makakapasa ang mga first timer sa interview, brokers man or employer? So ang sagot po is yes, mahirap makapasok yung first timer dito sa Hong Kong, lalo na maraming mga first timer na nag-break ng contract and nasira na yung record ng mga first timer dito sa Hong Kong. Dati yung mga first timer is matiisin, matyaga, talagang kasi dati mahal yung papunta dito. Umaabot sila minsan, gumagastos sila ng 100,000 or 80,000, ano pa yon, mga 4 years or 5 I think 3 years ago or 5 years ago, ganun yung mga placement fee dito. And grabe talaga managa ng singilan dati sa Pinas. Ngayon kasi pinapabayaran na ng agency or ng gobyerno ng Pilipinas yung OWA, yung ano pa ba, mga visa, kung ano-ano dyan. Binabayaran na ng mga amo, pinapabayaran na sa mga amo dito sa Hong Kong para konti na lang or babayaran sa Pinas. Kasi yung OWA ko hindi na ako nagbayad nun. Yung PEDOS lang binayaran ko 100 para sa register ata yun. Pero alam ko kasama din yung PEDOS sa binabayaran nila. And yung agency sa Pinas is kumukupit na lang sila doon or nagpapabayad na lang sila uli sa applicant para meron silang kita. Kahit papano, ganun ata. Kasi yung binabayaran ng amo dito sa Hong Kong is 20,000 Hong Kong dollars. So sa pera natin nasa 140. Depende, pero pag Pinas galing is mahal yung katulong, kaya minsan nanghihinayang sila na i-break yung contract. Kaya minsan ginagawa nila is talagang pinapahirapan talaga kasi ang dami nila ding pera na winaldas. Kaya yung iba guys na nagbe-break ng contract, kasi legal dito yung mag-break ng contract. Kaya yung iba na gusto mag-break ng contract and nagpasa ng break contract or termination letter sa amo nila, ginagawa ng ibang amo is para makaganti, pinapablock nila sa immigration, sinasabihan nila na nagnakaw, ganto, ganyan, tamad, ganyan, or minsan nilalagyan nila yung mga bag ng helper na pauwi na ng Pinas, halimbawa ngayon uuwi, so lalagyan nila ng pera, ganyan, or kung ano-ano. Kaya be careful kayo pag nag-break kayo ng contract. Ilak nyong maigi yung maleta nyo kapag umaalis kayo, kapag nagde-day off kayo. And pag may nakita kayo ng mga items na hindi sa inyo, sa bag nyo, huwag nyong hawakan para wala kayong fingerprint. Ayan, kaya be careful din, and doon kayo tumapat sa CCTV kapag nagpa-check kayo ng bag, ganun. Totoo ba na hindi nakakapasa na yung mga first timer? Mahirap? Yes, mahirap po. Maliban na lang pag meron kang nagustuhan ng amo sa'yo, meron kang, halimbawa yung iba, 4 years na course yung natapos, halimbawa teacher, ganun. Katulad ng kaibigan ko, first timer, kinuha siya dahil pang tutor sa bata kasi graduate siya ng teacher. Ayan, so kinukuha nila yung may mga degree na mga first timer para kahit papano maaanuhan yung anak nila. Pero yung mga yung ibang mga first timer na hindi ganun walang masyadong mga qualification or mga educational background, nahihirapan talaga silang kumuha. Lalo pag may edad ka, mahirapan kang kumuha kapag 40 plus ka na and first timer ka pa, mahirap. Kaya yung iba nagmi-Middle East na lang talaga. Kasi mas madali yung process doon and wala ka pang gagastusin. Ayan. Yung mga first timer kasi dito sa Hong Kong guys, kahit sabihin mo magtiis nga daw, sabi ng mga old na dito, sa mga matatagal na, magtiis yung mga first timer ngayon, tinatawanan nila, mga puro ganyan, puro arte, na porket gantong oras sila pa napatulog, nagrereklamo na daw. Syempre, yung walang mga karanasan, ayan. Kaya, kahit papano naman natutuwa naman ako sa sarili ko, kasi kahit first timer ako, pinagtitiisan ko talaga. And nakakaya ko, kahit hindi nakaya, kinakaya ko pa din. Ayan, so, kahapon pala guys, nakasira ako doon ng gamit sa kabila, sa
parents ng amo kong babae. Kasi bitbit ko yung, 'di ba sa Jollibee merong parang stroller na bata, isa bata para upuan. Doon pa kasi umuupo yung alaga ko, partida. Ano na yan siya, 5 taon na mag-aanim na yan siya. So, merong ano doon, papel na nakasabit sa gilid. Parang ganto siya kalaki, mahaba mula sa dingding sa taas pababa. So, pagdaan ko, nasagi ko siya and luma na yun siya. Parang ano-ano na lang, na biglang nasira talaga. So, ako yung nakasagi. So, ako talaga yung nakasira. Kasi, so, natakot talaga ako. Kasi hindi namin bahay yun. Buti kong dito. And pati yung amo ko, nakikita mo talaga sa mukha niya na natatakot siya talaga. Hindi niya rin alam kung paano. And, gamit yun ng amo, ng matandang lalaki. So, nagsorry ako. Tapos, yung matandang lalaki is, yung bumubulong-bulong siya, tapos nagsasalita siya pero bumubulong-bulong, and parang sagrado yung items na yun kasi bawal pahahawakan, 'di ba, yung mga figurine nila dito ng mga religious nila bawal pahawakan. So nahulog, hahawakan ko, wag daw. So natakot talaga ako, and sinabi ng matandang babae na kumain na daw ako sa kusina. So, ngayon naalala ko siya, nai-stress ako pag naalala ko. Ayan, napapaiyak na lang ako, punyeta. Tapos basta nagsorry, and then, grabe talaga yung takot ko. Kasi hindi, okay lang kung sa amo kong babae na gamit yun dito sa bahay. Pero doon kasi, hindi ko bahay yun. Ayan. And hindi ko naman intention or hindi ko aksidente talaga, nasagi talaga. And hindi ko alam bakit nasagi ko yun. Nainis talaga din ako sa sarili ko. So, pinapakain ako ng matandang babae doon sa kusina. Ang daming pagkain, guys. Ang dami kong pagkain. Gulay, tapos madaming karning baboy. Kasi nga, paborito ako ng matandang lalaki. So, dinadamihan yung pagkain ko. Tapos may itlog pa, may gulay pa, may baboy. And then, may baboy pa na sa sabaw. Nilagay din. So, nilagay lahat. Pero hindi mo malunok-lunok yung pagkain. Kahit yung kanin, hindi ko malunok-lunok dahil namumroblema talaga ako, natatakot ako. Kasi nga, mas okay pa nga na sumigaw, magalit kaysa sa tahimik or hindi mo alam. Basta natatakot ako kasi, yung matanda kasi na yun yung malapit sa akin, pero hindi ko pa siya nakitang nagalit, and kahit yung amo kong babae, natakot din. Kaya nakatingin lang talaga ako doon. So, nung pinapakain na ako sa kusina, hindi ko talaga malunok-lunok. Yung ginawa ko, yung basurahan, tinapon ko yung mga pagkain doon. And, sabi nung tinawag ko yung isang katulong, yung Indonesian, tinawag ko. Sabi ko, galit siya. Sabi niya, oo, galit. Pero wag kang mag-alala kasi galit lang yan. Pero maya-maya wala na yan. Parang yung amo kong babae din, nakuha ata yung ugali doon. Na magalit ngayon, magalit siya. Tapos maya-maya okay na. Tapos, wala, pa din ako, guilty pa din ako. And then, nakita ko, pinalitan na nga ng bago. Buti nga may bago. Tapos, sabi nung katulong, pinalitan daw ng bago. Sabi ko, okay. Pero, naupo ako doon sa kwarto yung alaga ko kasi doon, meron siyang kwarto na puro laruan yung sa loob. Tapos, yung alaga ko, nasa labas siya, naglalaro. Hindi ko siya sinusundan doon kasi nga, hindi ko kaya, baka maiyak ako doon. So, nandun lang ako sa loob ng kwarto na yun, hindi ako lumabas. And then, lumapit ngayon yung matandang babae. Sabi niya, okay na, okay, huwag kang mag-alala, okay daw. Doon ako napaiyak kasi parang grabe talaga yung takot ko, na-trauma talaga ako. Diyos ko, kaya hindi ko alam kung kaya ko pang pumunta doon, pero nilakasan ko talaga yung loob ko. Ganto yung mukha ko, yung paiyak na, pero gumanon ako. And then sabi ng matanda, okay na, huwag kang mag-alala. Sabi ng matandang babae, pero yung lalaki hindi ko nakakausap, natatakot ako sa kanya. And then hindi ko tumalabas-labas kahapon. Alam mo yung paiyak na ako doon, pero pinipigilan ko kasi hindi namin bahay, and makikita nila ako paglabas. And iba pa naman ako pag umiyak kasi namumula talaga yung mata ko. Kaya kinalma ko yung sarili ko. Doon lang ako, kahit yung bata sa labas tumatawag sa akin, hinahanap ako. Di talaga ako lumabas, bahala ka yung bata ka. Ayan, nakaganto lang ako doon, tapos kinakalma ko yung sarili ko. Siguro sinamoy ng matandang babae na umiyak ako doon sa loob. Sinabi niya siguro sa amo ko. Tapos, kinalma ko lang yung sarili ko. Kasi meron din doong bisita din, yung kapatid, kasama yung asawa. So, marami sila kahapon. Naiinis talaga ako sa sarili ko. Ba't ko nasira yun? And then, paglabas ko na okay na ako, sabi ng
tiningnan ako ng amo kong babae, sabi niya sa akin, okay na daw, okay la. Sabi niya ganun, okay na. Tapos yun nga, sabi na matandang babae, okay na daw, ayun. So, pero hindi pa rin ako tinitignan ng matandang lalaki and na ano din ako, natatakot din ako. Parang, ba't ko kasi nasira yun, nakakainis. Kaya kayo, ingat-ingat talaga kayo. Hanggat maaari, huwag kayong magbasag kasi yun talaga minsan yung dahilan kung bakit nati-terminate yung mga katulong. And sa mga first-timer din kami and kinakaya namin yung trabaho, kinakaya namin lahat kasi ayaw naming ma-break yung record na kapag first-timer nga, ano daw, ganto, ganyan. Kaya binibreak namin yun. Pero marami pa rin talaga mga first-timer ang nagbe-break ng contract. Kasi yung expectation nila dito sa Hong Kong is masaya kasi may day off. Nakikita nila yung ibang katulong, nagpa-party-party, ganyan-ganyan yung mga mukha. Hindi nila alam sa personal. 6 na araw kaming naghihirap, 6 na araw kaming grabe yung pagod. Ayan. So guys, hindi lahat ng katulong dito is siniswerte. Maswerte mo na kapag yung amo mo may konsiderasyon. Kaya yung mga first timer dyan, good luck na lang sa pag-a-apply kasi ngayon yung ibang agency hindi na talaga sila tumatanggap ng first timer. Mas gusto nila ex-abroad, ganyan. Lalo yung mga naka-finish ng contract, yun yung gusto nila. Kapag ex-abroad ka guys, grabe, ang bilis mo lang makakuha ng employer and mataas yung demand nila. Ayan. So, ayun lang guys. And then, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye. Sorry kung wala akong upload ng ilang araw. Ni-recharge ko lang yung sarili ko and yung net ko din, mahina siya. Kapag yung load ko is magkakatapusan na, ganito siya, mahina siya. Mga 1 to 15, ayan, malakas yung signal ko kasi bago pa lang yung load. Pero pagka wala na. Kasi unlimited data tong gamit ko, pero grabe kasi yung upload ko sa YouTube araw-araw and grabe din ako makadot-dot ng cellphone. Siguro nauubos na yung data na ma-maximize ko na or umabot na sa limit. Kaya siguro hinihinaan nila yung ano ko sa internet. Kaya ang bagal yung isang video ko, inaabot yan ng isang araw bago ma-upload. Kaya ganun din. And ayun, thank you so much guys sa inyo. Nakabili ako ng kama dahil sa sahod ko dito sa YouTube. Ayan, so lahat yun dahil sa inyo. Thank you so much for watching always. I love you all. Bye-bye.